Si Adrian De Leon ay ipinanganak sa isang pamilya ng negosyante. Sa murang edad, hindi niya kailanman naranasan ang salitang kulang. Nakatira sila sa isang malaki at marangyang mansyon sa Forbes Park. May mga driver, kasambahay, hardinero at gwardiya. Ngunit sa likod ng kinang ng kanilang yaman, may kakulangan siyang hindi maibigay ng kahit anong bagay na mabibili ng pera. At iyon ay ang tunay na pagmamahal at atensyon mula sa kanyang mga magulang. Lumaki siyang halos ang kalaro lamang ay mga laruan at alagang aso. Ang ama niyang si Don Ricardo ay palaging abala sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya, samantalang ang ina niyang si Senyora Beatriz ay madalas nasa ibang bansa para mamili ng alahas at mga disenyo ng mamahaling damit. Sa mga handaan at pagtitipon, tanging mga kasambahay ang kumukumusta sa kanya ng, "Kumusta ang araw mo, Adrian?" Ngunit bihirang-bihira niyang marinig mula sa mga magulang ang simpleng, "Mahal ka namin, anak." Habang lumalaki siya, natutunan niyang maging matatag. Bata pa lamang ay nakitaan na siya ng kakaibang talino sa pamamahala ng mga simpleng negosyo. Nagbebenta siya ng candy at mga laruan sa mga kapitbahay. Hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil gusto niyang maramdaman na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Ngunit kasabay nito, nahubog din ang kanyang pagdududa sa mga tao. Noong siya ay nasa high school na, nagsimula siyang magkaroon ng mga kaibigan. Ngunit doon niya napansin ang kakaibang tingin ng iba. May mga kaibigang nakikipaglapit lang kapag libre siyang magpakain o magpaparty. May ilan ding nagtapat ng damdamin sa kanya, ngunit kalaunan ay nadiskubre niyang higit na interesado ang mga ito sa kanyang apelyido kaysa sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang mansyon, nag-usap sila ng kanyang yaya na si Aling Rosa, ang tanging taong talagang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. "Aling Rosa," wika ni Adrian, habang pinagmamasdan ng mga bituin. "Bakit ganun? Lahat ng lumalapit sa akin, parang may kapalit na hinihintay." Umupo sa tabi niya ang matanda at hinaplos ang kanyang ulo. "Anak, ganyan talaga minsan kapag marami kang kayamanan. May mga taong hindi makikita ang puso mo dahil natatabunan ng pera. Pero darating din ang oras na may makikilala kang tao na tatanggapin ka, hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa kung sino ka talaga." Napabuntong hininga si Adrian. "Pero paano ko malalaman kung totoo sila?" "Yan ang tanong na ikaw mismo ang makakasagot," tugon ng matanda. "Kailangan mong kilatisin hindi lang ang salita, kundi ang gawa." Mula noon, naging malinaw kay Adrian ang kanyang pangarap. Hindi lang basta magtagumpay sa negosyo, kundi magkaroon ng isang pamilya na tunay na magmahalan. Ngunit sa likod ng kanyang pangarap, tumubo ang takot. Takot na baka habang buhay siyang makahanap lang ng mga taong hahangaan siya dahil sa kanyang kayamanan at hindi sa kanyang puso. Pagsapit ng kolehiyo, ipinakita ni Adrian ang kanyang galing. Nagtapos siya ng kursong Business Administration sa isang kilalang unibersidad. Mapagkatapos niyang magtapos, agad siyang tumulong sa kumpanya ng kanyang ama. Kahit bata pa, marami ang humanga sa kanyang husay sa negosyo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang nag-iisa. Sa tuwing makakakita siya ng mga magkasintahan na masayang naglalakad sa parke o magkasamang kumakain sa isang simpleng karinderya, nararamdaman niyang may kulang sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nasa opisina, kinausap siya ng kanyang kaibigang si Nathan na siyang matagal nang kasama sa negosyo at kaibigan mula pagkabata. "Bro, bakit mo hindi ka pa nag-aasawa?" tanong nito habang sabay silang umiinom ng kape. Napabuntong hininga si Adrian. "Hindi madali, Nathan. Hindi ko alam kung sino ang magmamahal sa akin ng totoo." Tumawa ng bahagya ang kaibigan. "Ikaw lang yata ang kilala kong mayaman na masyadong takot sa pag-ibig. Hindi lahat ng babae ay ganon. Paano kung mali ako? Paano ko ang piliin kong mahalin ay isa lang palang umaasa sa pera ko?" tugon niya. Umiling si Nathan. "Bro, hindi ka pwedeng mabuhay sa puro duda. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan." Ngunit alam ni Adrian sa kanyang puso,
na hindi niya basta-basta bibitawan ang pangarap niyang makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino siya. Kaya sa kabila ng lahat, patuloy siyang naghihintay. Isang gabi, naglakad siya sa hardin ng kanilang mansyon. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod mula sa malayo, nagbulong siya sa hangin. Diyos ko, kung meron man talagang nakalaan para sa akin, sana makita ko siya. Sana maramdaman ko ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Sa puntong iyon, hindi pa niya alam na malapit na siyang makatagpo ng isang tao na susubok sa lahat ng kanyang paniniwala. Isang babae na magpapabago sa kanyang pananaw at magdadala ng kasagutan sa kanyang pinakamatagal ng hinahangad, ang tunay na pagmamahal. Isang gabi, dumalo si Adrian sa isang charity event na inorganisa ng kanilang kumpanya para sa mga batang nangangailangan ng tulong sa probinsya. Hindi niya talaga hilig ang mga ganitong pagtitipon dahil madalas puro pagpapakitang tao lang ang nakikita niya. Mga taong nag-aabot ng donasyon para lamang mapansin ng media at ng lipunan. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang sumama dahil na rin sa paanyaya ng kanyang ina na nais ipakitang buo at masaya ang kanilang pamilya. Habang naglalakad siya sa malawak na hall na puno ng magagarang chandelier at nakabibighaning dekorasyon, napansin niya ang isang babae sa gilid. Hindi tulad ng karamihan, hindi ito nakasuot ng mamahaling gown. Payak lang ang suot, isang simpleng bestida na kulay asul at pares ng sapatos na halatang ilang taon ang ginagamit. Ngunit kakaiba ang aura ng babae, kitang-kita sa kanyang mga mata ang sinseridad habang kausap ang mga batang dinala mula sa probinsya. Ma'am Clarice, salamat po sa pagtuturo sa amin kahit mahirap. Bulalas ng isa sa mga bata habang yakap-yakap ang babae. Napangiti ito at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Basta't patuloy kayong magsusumikap, may magandang hinaharap kayong darating. Sa gilid ng malayo, pinagmamasdan ni Adrian ang eksena. Hindi niya alam kung bakit tila natigilan siya. Ang dami ng babaeng nakilala niya. Mga sosyal, mga modelo, mga anak ng politiko. Pero kakaiba ang dating ni Clarice. Hindi ito nagkukunwari. Hindi ito nagpapakitang gilas. Ang simpleng ngiti nito ay tila nakakapawi ng lahat ng pagod at lumpot. Pare, kanina ka pa nakatitig. Bulong ni Nathan na nasa tabi niya. Nagulat si Adrian. Ha? Hindi, napansin ko lang. Sino siya? Siya si Teacher Clarice, guru siya sa probinsya. Iniimbitahan siya ng foundation paminsan-minsan para makapagsalita tungkol sa edukasyon ng mga bata. Guro? Bulong ni Adrian, tila nagulat. Hindi siya nakatiis at lumapit sa grupo ng mga bata. Nang makalapit siya, agad na nagtama ang kanilang mga mata ni Clarice. Parang may kakaibang dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Magandang gabi, bati ni Adrian, may pag-aalangan. Mumiti si Clarice. Magandang gabi rin po. Kayo po ba ang sponsor ng event na ito? Hindi naman, isa lang akong volunteer. Mabilis niyang sagot. Ayaw niyang banggitin agad ang kanyang apelyido. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga bata, tungkol sa pangangailangan ng paaralan sa probinsya, at tungkol sa pangarap ni Clarice na makapagpatayo ng sariling librarya para sa mga estudyante niya. Sa bawat salita ng babae, mas lalong humanga si Adrian. Wala siyang naramdamang yabang o pagkukunwari. Lahat ng lumalabas sa bibig nito ay taus-puso. Pagkatapos ng event, naglakad sila palabas ng hall. Kasama ang ilang bata, naghatid si Clarice ng pasasalamat sa mga organizers. Kung ganin, Teacher Clarice, baka pwede kitang makausap ulit tungkol sa proyekto ninyo? Alok ni Adrian. Bahagyang nagulat ang babae. Kung may oras po kayo, masaya akong ibahagi iyon. Pero pasensya na, wala po akong calling card. Ito lang ang maliit na notebook ko. Iniabot niya kay Adrian ang simpleng papel na may nakasulat na pangalan at numero. Hindi tulad ng mga babaeng sanay na makipagpalitan ng mamahaling business card. Simpleng ballpen lang ang gamit nito. Ngunit para kay Adrian,
iyon ang pinakamahalagang papel na natanggap niya. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Madalas niyang tignan ang papel na iyon at paulit-ulit na binabasa ang pangalan ni Clarice. Sa huli, nagpasya siyang tawagan ni Po. "Hello, Teacher Clarice? Ako ito, si Adrian, yung nakilala mo kagabi." "Oh, magandang umaga, Adrian. Ay, pasensya ka na kung medyo maingay. Nasa klase ako ngayon." Sagot nito, naririnig niya sa background ang ingay ng mga batang nag-aaral. "Ah, naiintindihan ko. Siguro pwede kitang dalawin minsan sa paaralan ninyo para makita ko mismo ang kalagayan ng mga estudyante." "Oo naman, malugod kang tatanggapin doon." Tugon ng babae, puno ng sigla ang boses. At doon nagsimula ang serye ng pagkikita nila. Sa tuwing may oras si Adrian, dumadalaw siya sa paaralan sa probinsya kung saan nagtuturo si Clarice. Nakita niya kung paano ito nagsasakripisyo para sa mga estudyante. Kung paano ito bumibili ng sariling tsalk gamit ang kakaunting sweldo. Kung paano ito nagdadala ng baon para sa mga batang walang makain. Isang araw, habang pinagmamasdan niyang nagtuturo si Clarice, hindi niya napigilang humanga. Ang tinig nito habang nagtuturo ng pagbabasa ay puno ng pasensya at pagmamahal. Ang mga batang nakapaligid dito ay nakangiti. Ila nakalimutan ang hirap ng buhay. "Teacher Clarice," wika ni Adrian matapos ang klase, "paano mo nagagawa lahat ng ito? Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti ang babae, bahagyang pawisan ngunit masaya. "Pagmamahal ang puhunan ko. Kapag nakikita kong natututo sila, sapat na iyon para magpatuloy ako." Unti-unti nabuo sa puso ni Adrian ang damdaming matagal na niyang hinahanap. Sa bawat ngiti ni Clarice, sa bawat simpleng kwento niya tungkol sa buhay, lalong tumitibay ang paniniwala ni Adrian na iba ito sa lahat ng babaeng nakilala niya. Lumipas ang mga linggo at buwan, mas lalong lumapit ang kanilang loob sa isa't isa. Nagkaroon sila ng mga simpleng lakad, paminsan-minsan ay sabay silang bumibili ng prutas sa palengke, kumakain sa karinderya, o naglalakad lang sa plaza habang nagkukwento ng kanilang mga pangarap. "Alam mo Adrian," sabi ni Clarice habang naglalakad sila isang hapon, "hindi ko pangarap ang magpakayaman. Ang gusto ko lang ay makapagpatayo ng libraryo para sa mga batang ito, para hindi na sila mag-aral sa ilalim ng puno o manghiram ng luma at sirang libro." Napangiti si Adrian. "At kung sakaling matupad iyon, anong susunod mong pangarap?" "Ang magkaroon ng pamilya na simple pero puno ng pagmamahalan." Tumigil sa paglalakad si Adrian at tahimik na napatingin sa kanya. Sa kanyang puso, naramdaman niyang iyon din ang matagal na niyang hinahangad. Ngunit sa parehong oras, nagsimulang mabuo ang tanong na hindi niya agad masagot. Mahal ba siya ni Clarice dahil sa kung sino siya? O dahil hindi pa nito alam kung sino talaga siya? At doon, sa pagitan ng pag-usbong ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan, nagsimula ring mabuo sa isip ni Adrian ang matinding pag-aalinlangan na magdadala sa kanya sa isang desisyon na magbabago ng takbo ng kanilang kapalaran. Lumipas ang mga buwan mula nang unang magkakilala sina Adrian at Clarice, at unti-unti nang nauhulog ang loob ng binata sa guro. Sa bawat araw na dumadalaw siya sa paaralan, sa bawat pagtulong niya sa maliliit na proyekto ng klase, mas lalo niyang nakikita ang kabutihan at katapatan ng babae. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanyang nararamdaman, mas lumalalim din ang kanyang pangamba. Baka isa na namang pagkakamali ang haharapin niya. Tulad ng mga nangyari sa nakaraan, isang gabi, habang nag-iisa si Adrian sa kanyang silid, nakaupo siya sa tabi ng malaking mesa at nakatitig sa lumang larawan. Nandoon ang litrato niya kasama ang isang dating kasintahan, si Bianca, na iniwan siya nang malaman nitong wala siyang balak ibigay agad ang malaking halaga ng pera na hinihingi nito para sa isang negosyo. Nakatatak pa rin sa isip niya ang huling mga salitang binitawan ng babae. "Adrian, hindi ko alam kung bakit ka nagdadalawang isip. Kung mahal mo talaga ako, dapat hindi problema ang pera. Hindi ba't kaya mong ibigay ang lahat?" Sa sandaling iyon, parang sumugat muli sa kanyang damdamin ang alaala. Pinikit niya ang kanyang mga mata
at napahawak sa sentido. Hindi ko na kayang maulit iyon. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, muling bumisita si Adrian kay Clarice. Bitbit niya ang ilang kahon ng libro para sa mga estudyante. Agad nang ngumiti si Clarice nang makita siya. Adrian, ang dami nito! Saan mo nakuha lahat ng ito? Ngumiti siya at umiwas ng tingin. May kaibigan akong nag-donate. Sabi ko kasi, kailangan nyo na mga libro. Alam kong makakatulong ito sa klase. Lumapit si Clarice at marahang hinawakan ng kanyang braso. Salamat, Adrian. Hindi ko alam kung paano ko maisusukli lahat ng ginagawa mo. Napatingin si Adrian sa kanya at sa kabila ng matamis ng ngiti ni Clarice, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Totoo bang wala itong ibang inaasahan sa kanya? Totoo bang siya mismo ang mahal nito at hindi ang tulong na kaya niyang ibigay? Pagbalik sa Maynila, kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Nathan. Nasa opisina sila at nakasandal si Adrian sa swivel chair habang hawak ang tasa ng kape. Bro, panimula ni Adrian. Hindi ko alam kung dapat ko na bang aminin kay Clarice ang nararamdaman ko. E di sabihin mo na, bakit ka pa nagdadalawang isip? Sagot ni Nathan, medyo iritado. Hindi ganun kadali. Paano kung... Saglit siyang natigilan. Paano kung ginagamit niya lang ako? Paano kung kagaya lang siya ng iba? Napailing si Nathan. Lahat na lang ng tao pinagdududahan mo. Adrian, hindi lahat ng babae ay gaya ng mga nakilala mo noon. Hindi lahat pera lang ang habol. Pero nanatiling tahimik si Adrian. Pinagmamasdan ang tasa ng kate na parang doon niya makikita ang sagot sa kanyang problema. Ilang araw ang lumipas, muling bumisita si Adrian sa paaralan ni Clarice. Doon niya nakita ang babae na nakaupo sa isang lumang silya, abala sa pagtatahi ng sirang uniforme ng isang bata. Nilapitan niya ito at marahang nagtanong, Clarice, bakit mo pa ginagawa ito? Hindi ba trabaho na dapat ito ng mga magulang nila? Ngumiti si Clarice, hindi tumigil sa ginagawa. Adrian, hindi lahat ng bata ay may magulang na may oras o kakayahan. Kung ako ang makakatulong, bakit hindi? Kung ako ang makakapuno ng kulang, gagawin ko. Hindi ko kayang baliwalain ang mga bata. Napatingin si Adrian sa kanya at muling bumalik sa isip niya ang payo ng kanyang yaya noong bata pa siya. Na darating ang oras, makikilala niya ang isang tao na tatanggapin siya para sa kung sino siya. Ngunit sa halip na lumuwag ang kanyang loob, mas lalo pang bumigat ang tanong, handa ba siyang magtiwala? Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa palengke, nagkwento si Clarice tungkol sa kanyang pamilya. Lumaki akong mahirap, Adrian. Ang tatay ko ay mangingisda at ang nanay ko ay nagtitinda sa palengke. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang kumayod para lang may makain araw-araw. Napatigil si Adrian at napatingin sa kanya. Kung ganon, bakit ka hindi pumili ng mas madali? Alam kong marami kang pagkakataon na magtrabaho sa Maynila o sa ibang bansa. Umiling si Clarice. Dito ako tinawag ng puso ko. Hindi lahat ng bagay na susukat sa pera. Ang tunay na yaman, Adrian, ay yung makapagbigay ka ng pag-asa sa iba. Sa mga salitang iyon, parang may tinamaan sa puso ni Adrian. Ngunit kasabay ng paghanga, muling sumibol ang kanyang takot. Paano kung nagkukunwari lang ito? Paano kung ang lahat ng kabutihang ipinapakita ni Clarice ay paraan lang upang mapalapit sa kanya at kalaunan ay samantalahin ang kanyang yaman? Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang silid, kinuha niya ang cellphone at tinitigan ang pangalan ni Clarice sa screen. Gusto niyang tawagan ito at tanungin ng direkta, ngunit natatakot siyang masira ang lahat. Naglakad siya palabas ng silid at nagtungo sa hardin ng kanilang mansyon. Doon, natagpuan siya ng kanyang ama, si Don Ricardo, na matagal na ring hindi nakakausap si Adrian ng masinsinan. Anak, bakit parang may bumabagabag sa'yo? Anong ng ama? Napatingin si Adrian at nagdadalawang isip kung dapat ba niyang sabihin. Tay, may nakilala akong babae. Mabait siya, totoo siya, pero natatakot akong baka isa lang siyang gaya ng iba. Umiling si Don Ricardo at tumingin sa kanya. Adrian, hindi lahat ng tao pare-pareho. Oo, marami tayong makikilala na pera lang ang habol. Pero kung palagi kang magdududa, baka hindi ka na makarating sa taong tunay na magmamahal sa'yo. At kung darating ang oras na niloko ka man,
Anak, mas mabuting sumubok at masaktan kaysa hindi kailanman maramdaman ang tunay na pagmamahal. Natigilan si Adrian sa mamasalita ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na mula sa taong matagal ng abala sa negosyo ay makakarinig siya ng ganoong payo. Ngunit kahit malinaw ang sinabi nito, nanatiling gulo ang kanyang damdamin. Sa mga sumunod na araw, naging malamig siya kay Clarice. Napansin iyon ng babae at isang hapon, habang nakaupo sila sa harap ng maliit na karinderya, nagsalita ito. Adrian, may problema ba? Parang may iniisip ka na hindi mo masabi. Tahimik lang siyang nakatingin sa mesa. Wala naman, medyo pagod lang sa trabaho. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, kumakabog ang kanyang dibdib. Ayaw niyang ipakita kay Clarice ang tunay na nararamdaman niya. Ang takot na baka hindi siya minamahal ng totoo. At doon nagsimula ang pag-aalinlangan na magtutulak kay Adrian sa desisyong magpapabago ng lahat. Isang desisyong hindi niya alam kung magdadala ba sa kanya ng kalayaan o lalo lamang siyang ikukulong sa takot na matagal na niyang tinitiis. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo lamang lumalim ang pag-aalinlangan sa puso ni Adrian. Kahit gaano pa kalinaw at kaganda ang ipinapakitang pagmamahal at malasakit ni Clarice, hindi niya mapigilang bumalik sa mga alaala ng mga panlilinlang na naranasan niya noon. Parang anino itong nakasunod sa bawat hakbang niya, na sa tuwing siya ay tataya sa pagmamahal, lagi niyang iniisip na may kapalit ito, at iyon ay pera. Isang gabi, nagkita silang muli ni Nathan sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Habang umiinom sila ng red wine, hindi mapakali si Adrian. Bro, may iniisip ako. Panimula niya. Umangat ang kilay ni Nathan. At ano na naman yan? Mukha kang may malalim na binabalak. Gusto kong malaman kung totoo si Clarice. Kung ako ba talaga ang mahal niya. O kung may itinatago lang siyang intensyon. Umiling si Nathan at natawa ng marahan. Adrian, hindi ba't ilang buwan na kayong nagkikita? Hindi mo pa rin ba nararamdaman? Sinasabi na nga ng babae sa mga gawa niya na totoo siya. Hindi ko kayang basta na lang maniwala. Matigas na sagot ni Adrian. Kailangan ko ng paraan para makasiguro. Nagtagal ang kanilang usapan at doon niya ipinahayag ang kanyang plano. Magpapanggap akong paralisado. Sasabihin kong may nangyaring aksidente at hindi na ako makakalakad. Kung magpapatuloy si Clarice na magmahal at mag-alaga sa akon sa ganoong kalagayan, saka ko malalaman na totoo siya. Nanlaki ang mata ni Nathan. Ano ka, sira? Adrian, ang bigat ng plano mo. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking pagsubok yan, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa'yo? Ngumiti si Adrian ng mapait. Alam ko, bro, pero ito lang ang naiisip kong paraan para matulungan ang sarili ko. Ayokong dumating ang araw na masaktan na muli at sabihin sa sariling nagtiwala ako ng basta-basta. Kinabukasan, sinimulan ni Adrian ang kanyang plano. Ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan at pinag-utos na huwag ikalat ang katotohanan. Nag-imbita siya ng isang private nurse na babantay sa kanya tuwing nandyan si Clarice at nagpakalat siya ng balita na aksidenteng nahulog siya mula sa hagdan ng kanilang mansyon. Sa loob ng kanilang bahay, pinraktis niya kung paano kikilos bilang isang taong paralisado. Pinilit niyang hindi igalaw ang kanyang mga binti. Nagpatulong sa nurse para makabisado ang bawat galaw sa wheelchair at nagpasadya pa ng mga kagamitan para maging kapanipaniwala ang lahat. Sigurado ka ba talaga rito, Sir Adrian? Tanong ng nurse isang hapon habang tinuturuan siyang gumamit ng wheelchair. Wala nang atrasan. Kailangan kong malaman ang totoo, malamig niyang tugon. Pagdating ng araw na ipinaalam niya kay Clarice ang kanyang kalagayan, abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Nagkita sila sa isang maliit na hardin sa paaralan kung saan madalas silang nagkukwentuhan. Dumating si Clarice na nakangiti, ngunit agad nagbago ang ekspresyon nang makita si Adrian sa wheelchair. Adrian, anong nangyari sa'yo? Halos pasigaw na tanong ng babae. Nag-aalalang lumapit at hinawakan ng kanyang kamay. Napatingin siya sa baba, kunyaring nahihiya. Nahulog ako sa hagdan ng bahay. Sabi ng doktor, hindi na raw ako makakalakad. Nanlaki ang mata ni Clarice at napatakip sa bibig. Diyos ko,
Paano na yan? Adrian, hindi ba pwedeng gamutin pa? Umiling siya at pinakitaan ng lungkot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Natatakot ako, Clarice. Natatakot akong iwanan ng mga tao dahil sa kalagayan ko. Sa halip na lumayo, mas lalo pang hinigpitan ni Clarice ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Adrian, huwag mong isipin yan. Hindi kita iiwan. Hindi pera, hindi kalusugan, hindi kahit ano ang sukatan ng pagmamahal. Kung anong meron ka, tatanggapin ko. Napapikit si Adrian. Sa sandaling iyon, muntikan na siyang sumuko at amining lahat ay palabas lamang. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan pa niyang makita kung hanggang saan aabot ang pangakong iyon. Pagbalik niya sa Maynila, ipinagpatuloy niya ang pagpapanggap. Bawat araw, pilit niyan isinasabuhay ang pagiging isang taong may kapansanan. Hindi madali, maraming gabi siyang nakatulala sa kisame, kinukwestiyon ang sariling konsensya. Ngunit tuwing naiisip niya ang mga taong nanloko sa kanya noon, mas lalo niyang pinapatibay ang loob. Isang araw, dinalaw siya ni Clarice sa kanyang mansyon. Hindi alintana ng babae ang mga magagarang chandelier at mamahaling webles. Ang atensyon nito ay nakatuon lamang kay Adrian. Inasikaso siya nito, pinakain, tinulungan sa ilang bagay at pinasaya kahit simpleng usapan lang. Adrian, ani Clarice habang pinupunasan ang kanyang kamay, huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Higit ka pa sa nakikita mo. Ikaw ay isang taong may pusong tumutulong at iyon ang dahilan kung bakit nandito ako. Sa mga salitang iyon, halos mabasag ang pader na itinayo ni Adrian. Ngunit muli, pinigilan niya ang sarili. Ito ang simula ng kanyang pinakamalaking pagsubok. At hanggang hindi niya nakikita ang wakas ng tapat na pagmamahal ni Clarice, hindi niya ibababa ang kanyang depensa. At doon tuluyang nagsimula ang panlilinlang na maglalagay sa kanilang relasyon sa bingit. Isang pagsubok na magpapakita kung hanggang saan ang katapatan ng puso ni Clarice at kung handa bang magbago si Adrian sa harap ng kanyang sariling takot. Hindi malilimutan ni Adrian ang gabing ipinagtapat niya kay Clarice ang kanyang kalagayan. Habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ramdam na ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit higit sa lahat, takot siyang makita ang magiging reaksyon ng babae. Iyon ang sandaling magpapatunay kung hanggang saan ang pagmamahal nito. Kung kaya ba nitong tanggapin siya o iiwan na lamang sa kanyang pagkakaparalisa. Nang marinig ni Clarice ang kwento tungkol sa aksidente, agad itong napaluha. Lumapit ito sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay at mariing nagsalita. Adrian, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit pinasan mo ito ng mag-isa? Bahagyang nag-iwas ng tingin si Adrian. Pinapakita ang pagiging mahina. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Nahihiya ako, natatakot akong makita mong iba na ako ngayon. Baka iwan mo lang ako gaya ng ginawa ng iba. Umiling si Clarice, pinahid ang kanyang luha. Hindi Adrian, hindi ako ganon. Hindi kita iiwan sa ganitong panahon. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo na nagpatibok ng puso ko, pero isa lang ang sigurado. Hindi pera, hindi kalusugan ang dahilan kung bakit nandito ako. Nandito ako dahil ikaw si Adrian. Sa unang pagkakataon matapos niyang ipakita ang kanyang kalagayan, ramdam ni Adrian ang sinseridad sa tinig ni Clarice. Pero sa kaloob-looban niya, may tinig na bumubulong. Totoo ba ito o mabuting salita lang na mawawala kapag napagod siya sa sitwasyon? Kinabukasan, nagpasya si Clarice na manatili sa mansyon ni Adrian ng mas madalas upang maalagaan siya. Nakasuot siya ng simpleng damit at apron. Dala ang mga nilutong pagkain galing pa sa probinsya. Adrian, niluto ko ito para sa'yo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo, pero sana makatulong kahit papaano. Ang mumiti si Adrian at tinikman ang nilagang gulay. Masarap, Clarice. Hindi ako sanay sa ganito, pero ang lasa para akong nasa tahanan. Napangiti rin ang babae. Iyan ang gusto kong maramdaman mo. Kahit anong mangyari, nandito ako para ipadaman na hindi ka nag-iisa. Mula noon, halos araw-araw na naglalaan ng oras si Clarice upang tulungan si Adrian. Siya ang nag-aabot ng pagkain, tumutulong sa pagbihis, at kahit sa mga therapy exercises na umwari ay isinasagawa ng binata, nandoon siya upang magbigay ng suporta. Hindi nagrereklamo si Clarice kahit minsan.
Isang hapon, habang tinutulungan niya si Adrian na lumipat mula sa wheelchair papunta sa kama, napahinto siya at tumingin sa mata ng binata. Alam mo, Adrian, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero gusto kong malaman mo na may kasama ka. Hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Napatitig si Adrian sa kanya. Sa bawat salita at kilos ni Clarice, tila unti-unting natutunaw ang pader na itinayo niya. Ngunit kasabay ng paghanga, lalong lumalakas ang pagdududa. Kung sakali bang magtagal ang ganitong sitwasyon, magpapatuloy pa rin ba si Clarice? O baka balang araw ay magsawa rin ito? Dumating ang mga araw na nasubok ang pasensya ni Clarice. Minsan, sinasadya ni Adrian na magpakita ng inis at pagiging mahirap alagaan. Sinasabi niyang wala na siyang silbi, na mas mabuting huwag na siyang alagaan. Clarice, baka mas mabuti pang layuan mo na ako. Hindi ko kayang maging pabigat sa'yo, minsang wika niya. Ngunit matatag ang babae. Adrian, hindi pabigat ang tawag sa taong mahal mo. Kahit mahirap, pipiliin kong manatili. Huwag mo na akong itaboy dahil hindi ako aalis. Sa puntong iyon, kahit ang mga kasambahay ng mansyon ay napahanga sa katatagan ng babae. Nakikita nilang kahit simpleng guro lang ito, may pusong higit pa sa anumang kayamanan. Ngunit hindi nagtatapos doon ang pasensya at malasakit ni Clarice. Isang gabi, nagising siya nang marinig ang sigaw ni Adrian. Agad siyang pumasok sa silid at nakita itong pawis na pawis, parang bangungot ang dinaranas. Adrian, gising ka! Nandito ako! Mabilis na wika ni Clarice habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Dahan-dahang iminulat ni Adrian ang mata at nakita siya. Napahinga siya ng malalim. Pasensya ka na, panaginip lang. Akala ko iiwan mo rin ako. Niyakap siya ni Clarice at bumulong. Hindi kita iiwan, huwag kang matakot, Adrian. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw kay Clarice na hindi siya mabubuhay nang hindi kasama si Adrian. At para kay Adrian, habang pinagmamasdan niya ang walang sawang pag-aalaga ng babae, lalong lumalakas ang hangarin niyang alamin kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nananatili pa rin ang tanong na paulit-ulit na umuukilkil sa kanyang isipan. Totoo ba talaga ang pagmamahal ni Clarice? O ito'y isa lamang pakitang tao na unti-unting mabubura kapag dumating ang tunay na pagsubok? At habang mas lalo pang lumalalim ang relasyon nila sa gitna ng pagpapanggap, nagsisimula ng humantong sa puntong hindi na lamang simpleng panlilinlang ang pinapasok ni Adrian. Dahil ang bawat yakap, bawat haplos at bawat salitang binitiwan ni Clarice ay nagiiwan ng sugat sa kanyang konsensya. Sugat na unti-unting nagbubukas ng posibilidad na baka siya mismo ang tuluyang masaktan sa sariling laro. Simula nang malaman ni Clarice ang tungkol sa kalagayan ni Adrian, halos araw-araw na siyang naglalaan ng oras upang alagaan ang binata. Kung dati ay nakikita lamang siya ng mga tao bilang isang simpleng guro sa probinsya, ngayon ay makikita siyang nasa malaki at marangyang mansyon, nakasuot ng payak na damit habang inaasikaso ang bawat pangangailangan ni Adrian. Adrian, kumain ka na ba? Tanong ni Clarice, isang umaga habang dala-dala ang tray na puno ng pagkain, isang mainit na sabaw, tinapay at ilang prutas. Napatingin si Adrian, nakaupo sa kanyang wheelchair. Hindi ko alam kung magugustuhan ko pa ang buhay na ganito, Clarice. Pakiramdam ko wala na akong halaga. Ngumiti ang babae, inilapag ang tray sa mesa at lumapit sa kanya. Huwag mong sabihin iyan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin. Nandito ako hindi dahil sa kaya mong maglakad o sa mga bagay na meron ka, kundi dahil ikaw si Adrian. Kahit pilit na pinapakita ni Adrian na parang wala na siyang pag-asa, hindi iyon naging dahilan para sumuko si Clarice. Siya mismo ang nagbubukas ng kurtina tuwing umaga upang pumasok ang sinag ng araw. Siya ang nag-aayos ng mga gamot na dapat inumin ni Adrian at siya ang magsisigurong may ngiti ito sa labi kahit mahirap ang sitwasyon. Isang hapon, habang nagbabasa si Clarice ng aklat sa tabi ng kanyang upuan, napansin ni Adrian na hindi ito napapagod kahit maghapon itong nag-aalaga. Nakukuha pa rin itong umiti. Clarice! Tawag niya.
Hindi ka ba napapagod? Araw-araw nandito ka? Iniintindi ang lahat ng bagay. Hindi mo naman obligasyon gawin ito. Ibinaling ni Clarice ang tingin sa kanya at numiti. Napapagod din ako, Adrian. Tao lang din ako. Pero alam mo kung ano ang nagbibigay ng lakas sa akin? Ikaw. Dahil kahit nahihirapan ka, naroon pa rin ang tibay ng loob mo. Kapag nakikita kong lumalabang ka, doon ako kumukuha ng lakas. Napayuko si Adrian. Sa loob-loob niya, halos bumigay na ang kanyang pagpapanggap. Ang bawat salita ni Clarice ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang konsensya. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang plano. Hindi pa oras upang ipaalam ang katotohanan. Sa sumunod na mga linggo, naging mas malapit sila sa isa't isa. Inutulungan ni Clarice si Adrian sa mga simpleng bagay. Pagsuot ng damit, pagkain at maging ang mga therapy exercise na kunwari ginagawa ng binata. Isang araw, dinala niya ito sa harbin ng mansyon. Tingnan mo, Adrian, sabi niya habang itinuro ang mga bulaklak na namumukadkad. Ang mga bulaklak na ito, kahit maliit at mahina, patuloy pa ring namumukadkad sa kabila ng ulan at bagyo. Ganyan ka rin, hindi dahil hindi ka na makalakad ay wala ka ng silbi. Napatitig si Adrian sa kanya at sa loob-loob niya, naramdaman niyang may halong ginhawa at sakit ang mga salitang iyon. Kung alam mo lang, Clarice, bulong niya sa kanyang isip. Isang gabi, habang nag-aabot ng gamot si Clarice, nakaramdam ng inis si Adrian. Sinubukan niyang itaboy ito para makita kung hanggang saan ang pasensya ng babae. Clarice, tigilan mo na. Hindi ko na kailangan ng gamot. Hindi ko na kailangan ng kahit anong tulong. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Natigilan ang babae, pero imbes na magalit, ay hinawakan nito ang kamay ng binata. Adrian, hindi ako aalis. Naiintindihan ko ang galit at lungkot mo, pero hindi mo ako mapatakot. Dahil kung aalis ako ngayon, para ko na ring iniwan ang taong mahal ko sa gitna ng laban niya. Hindi nakasagot si Adrian. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Clarice at sa loob-loob niya, muli siyang nabilisa. Totoo ba ang lahat ng ito? O baka sinusubok lamang siya ng tadhana? Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Clarice na hindi siya basta-basta susuko. Kahit hirap, sinamahan niya si Adrian sa mga pagbisita ng mga doktor at therapist. Siya mismo ang nag-aasikaso ng schedule, nagdadala ng mga gamit, at nakikinig sa mga payo. Sa bawat pagkakataon, kitang-kita ang malasakit sa kanyang mga mata. Minsan, habang nasa ospital, nakasalubong nila ang isang kilalang doktor. Miss, hindi biro ang ginagawa mo. Hindi lahat ng tao ay kayang magsakripisyo ng ganito para sa isang taong may kapansanan, sabi ng doktor. Ngumiti si Clarice. Hindi po ito sakripisyo para sa akin, kundi pagmamahal. At kapag minamahal mo ang isang tao, hindi mo bibilangin ang hirap. Narinig iyon ni Adrian at halos maluha. Kung siya lang ang masusunod, tatapusin na niya ang lahat ng pagpapanggap. Ngunit muli niyang pinigilan ang sarili. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Clarice. Isang gabi, habang naglalakad si Clarice sa pasilyo ng mansyon upang ihanda ang lahat bago matulog, napatigil siya sa pagbukas ng pinto ng silid ni Adrian. Narinig niyang mahina itong umiiyak. Agad siyang pumasok at nilapitan ito. Adrian, bakit ka umiiyak? Tanong niya habang marahang pinupunasan ang luha ng binata. Umiling si Adrian at nagsinungaling. Wala, naalala ko lang ang mga panahong malakas pa ako. Naalala ko kung paano ko ginagawa ang lahat na mag-isa. Hinaplos ni Clarice ang kanyang pisngi. Hindi mo kailangang mag-isa ngayon. Nandito ako at hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Adrian ng kakaibang ginhawa. Ang bawat haplos ni Clarice ay tila nagpapagaan ng bigat na matagal na niyang pasan. Ngunit kasabay nito, lalo ring lumalalim ang kanyang takot. Dahil habang tumatagal, mas nagiging malinaw na baka siya mismo ang tuluyang masira kapag dumating ang oras na lumabas ang katotohanan. At sa pagpapatuloy ng mga araw, mas lalong nahulog ang loob ni Clarice kay Adrian. Ang pag-aalaga na dati ay tungkulin lamang, ngayon ay nagiging bahagi na ng kanyang buhay. Ang bawat araw na kasama siya ay tila paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit para kay Adrian, ang bawat sandali ng pag-aalaga ni Clarice
ay tila sugat na unti-unting binubuksan ang katotohanan na hindi niya alam kung kakayanin pa ba niyang itago. Habang lumalalim ang pag-aalaga ni Clarice kay Adrian, unti-unti ring dumadami ang mga matang nakatingin sa kanila. Hindi lahat ay natuwa sa nakikitang pagiging malapit ng dalawa. Sa mata ng iba, si Clarice ay isang simpleng guro lamang na walang yaman ni kapangyarihan, kaya't hindi sila makapaniwala kung bakit siya ang piniling kasama ni Adrian sa kabila ng kanyang kalagayan. Isang hapon, habang nasa hardin sila ng mansyon at abala si Clarice sa pagbibigay ng tsaa kay Adrian, narinig nilang nagbubulungan ang ilang kasambahay. "Sigurado ka ba na mahal siya ng guro na yan? Baka naman pera lang ang habol." "Hindi ko rin alam. Pero isipin mo, bakit siya maglalaan ng oras para alagaan ng isang taong paralisado kung hindi niya alam na mayaman ito?" Narinig iyon ni Adrian at agad sumikdo ang kanyang dibdib. Bagamat hindi ipinakita ni Clarice na naririnig niya ang mga salita, ramdam niyang tinamaan ito. Pinilit ng babae na manatiling kalmado at ngumiti, ngunit nakita ni Adrian ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Kinagabihan, kinausap siya ni Clarice. "Adrian, huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Alam kong maraming hindi makakaintindi, pero wala akong pakialam sa iniisip nila. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang nararamdaman ko." Ngunit hindi nakasagot si Adrian. Sa kaloob-looban niya, bumalik muli ang kanyang mga tanong. Paano kung tama ang iba? Paano kung dumating ang araw na sumuko rin si Clarice? Sa puntong iyon, nakialam ang ilan sa mga kaibigan ni Adrian. Dumalaw sa kanya si Nathan, kasama ang ilang kakilala mula sa negosyo. Habang nasa sala sila, hindi nakapagpigil ang isa sa mga babae sa grupo. "Adrian, totoo bang guro lang ang nililigawan mo ngayon?" Tanong nito na may halong pang-uiyam. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Adrian. Ngunit bago pa siya makasagot, tumayo si Clarice at magalang nang umiti. "Opo, guro po ako. At hindi ko ikinahihiya iyon. Ang pagtuturo ay isang marangal na trabaho. At kung iyon man ang tingin ninyong kababaan, masaya akong ipagmalaki na nakakatulong ako sa mga bata." Natigilan ang lahat. Kahit si Adrian ay hindi makapaniwala sa lakas ng loob ni Clarice. Ngunit sa halip na humanga, mas lalo pang naging mapanlait ang ilan. Pagkaalis nila, huminga ng malalim si Adrian at napahawak sa sentido. "Pasensya ka na, Clarice. Hindi mo dapat marinig ang mga ganoong salita." Ngumiti ang babae, pilit na ipinapakita ang katatagan. "Adrian, hindi ako nasasaktan dahil alam kong wala silang alam sa totoo. Basta't ikaw ay naniniwala sa akin. Sapat na iyon." Ngunit sa mga araw na lumipas, nagpatuloy ang mga bulungan at tsismis. Maging sa komunidad ng mga guro at magulang sa probinsya, may ilang nagsimulang magtanong, "Clarice, totoo pang isang mayamang negosyante ang nilalapitan mo ngayon?" Tanong ng isa niyang kasamahan sa paaralan. "Hindi ba't mas mabuting maghanap ka ng kapartner na simple at kaya kang samahan sa hirap?" Dagdag pa ng isa na payuko si Clarice, ngunit hindi siya napaliwanag. Sa halip, itinuloy niya ang pagtuturo at ipinakita na hindi siya natitinag sa mga paninira. Ngunit tuwing gabi, bago matulog, napapaisip siya, hanggang saan ko kayang tiisin ang lahat ng ito? Samantala, hindi rin nakatulong na dumating ang ilang kasamahan ni Adrian mula sa negosyo. Sa isang pagpupulong na ginanap sa mansyon, kinausap siya ng isa sa kanila, si Mr. Gonzales. "Adrian, alam naming mahirap ang kalagayan mo ngayon, kaya sana ay mag-isip ka ng mabuti kung sino ang dapat mong maging katuwang sa buhay. Hindi pwedeng basta guro lang. Kailangan mong pumili ng isang babae na karapat-dapat maging kabiyap ng isang tulad mo." Nanahimik si Adrian. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon at lalo lamang itong nagpatibay ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang ipinapakitang pagmamahal ni Clarice. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, nagtanong si Adrian, "Clarice, hindi ka ba nasasaktan sa lahat ng naririnig mo?" Saglit na tumahimik ang babae bago sumagot, "Nasasaktan din ako, Adrian. Tao lang ako. Pero mas masakit kung bibitawan kita dahil lang sa mga salita ng iba. Mas mahalaga sa akin ang makasama ka kaysa sa mapatunayan ng sarili ko sa kanila."
Naluha si Adrian. Ngunit imbes na guminhawa ang kanyang pakiramdam, lalo siyang nabilisa. Ang bawat patunay ni Clarice ng kanyang pagmamahal ay parang paalala na siya mismo ay nakatali sa kasinungalingan. Habang tumatagal, dumadami ang mga pagsubok na kinakaharap nila. May mga araw na tila walang problema, puno ng halakhakan at kwento. Ngunit kinabukasan ay sasabayan ng bulungan at paninira mula sa paligid. Kahit na ipinakita ni Clarice ang kanyang tapang at pagmamahal, nananatiling hindi mapawi sa puso ni Adrian ang pag-aalinlangan. At sa ilalim ng lahat ng ito, nagsimula ng mabuo ang isang mas malaking panganib na baka sa kagustuhan niyang subukin ang pagmamahal ni Clarice. Siya mismo ang magtulak sa babae na mawalan ng tiwala at lumayo sa kanya. Sa puntong iyon, malinaw na ang kanilang relasyon ay hindi na lamang tungkol sa pagmamahalan nilang dalawa, kundi pati na rin sa kakayahan nilang harapin ang mga pagsubok na ibinabato ng mundo. Ngunit ang tanong na bumabalot sa kanilang katahimikan ay nananatiling hindi nasasagot. Hanggang kailan nila kakayanin ang lahat ng ito bago tuluyang bumigay ang isa sa kanila? Habang patuloy na pinapatunayan ni Clarice ang kanyang pagmamahal at malasakit kay Adrian, unti-unting lumalapit ang isang panganib na hindi nila inaasahan. Ang pinsan ni Adrian na si Marco. Matagal nang naiinggit si Marco sa tagumpay ni Adrian sa negosyo at sa respeto ng kanilang pamilya. Kahit noon pa man, nakikita niya ang sarili bilang mas karapat-dapat na tagapagmana ng kumpanya. Ngunit dahil sa talino at determinasyon ni Adrian, hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong umangat. Nang mabalitaan ni Marco ang tungkol sa kalagayan ni Adrian, agad niyang naisip na ito na ang pagkakataon para agawin ang lahat. Ang negosyo, ang yaman at maging ang babaeng minamahal ng pinsan. Isang hapon dumating si Marco sa mansyon dala ang mga bulaklak at prutas. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana, mayabang ang ngiti at puno ng kumpiyansa. "Adrian, pinsan, kumusta ka na?" bati niya, halos sumisigaw. Ngumiti si Adrian, pilit na pinapakita ang pagiging maayos. "Ayos lang, Marco. Salamat sa pagbisita." Ngunit hindi si Adrian ang tunay na pakay ni Marco kundi si Clarice, na nasa tabi lamang at abala sa pag-ayos ng mesa. Ikaw marahil si Clarice," ani Marco habang lumalapit at inabot ang kamay ng babae. "Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ang tapang mo, pinili mong alagaan ang pinsan kong ito kahit sa kabila ng lahat." Bahagyang napangiti si Clarice at nagpasalamat. "Ginagawa ko lang po ang tama." Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita ng kakaibang intensyon si Marco. Madalas siyang dumadalaw, dala ang mamahaling regalo at mga pangako. Minsan ay nahuli siya ni Clarice na nakatigil sa harapan ng paaralan kung saan siya nagtuturo. Nakasakay sa kanyang magarang kotse, tila naghihintay ng pagkakataon. "Clarice," wika ni Marco nang minsang lumapit ito matapos ang klase, "alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Hindi biro ang mag-alaga ng isang taong wala ng pag-asa. Kung sakaling mapagod ka, nandito ako. Kayang-kaya kitang alagaan at bigyan ng buhay na magaan." Nanlaki ang mata ni Clarice at agad siyang umatras. "Pasensya ka na, Marco, pero hindi ko kailangan ng ganyang alok. Mahal ko si Adrian at hindi ako aalis sa tabi niya." Mumisi si Marco, halatang hindi kumbinsido. "Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Tandaan mo, darating ang araw na magsasawa ka rin." Hindi nagtagal, sinimulan ni Marco ang kanyang panlilinlang kay Adrian. Sa kanilang muling pagkikita, kunwari nagpakita ito ng malasakit. "Adrian, pinsan," aniya habang nakaupo sa sala, "sigurado ka bang tama ang babaeng pinili mo? Hindi ba't guro lang siya? Wala siyang alam sa mundo ng negosyo? Paano kung iniisip lang niyang makikinabang siya sa yaman mo?" Napatingin si Adrian sa kanya. Ramdam ang pag-aalinlangan na muling bumabalik. "Hindi ko alam, Marco, pero nakikita ko ang kabutihan niya." Umiling si Marco at ngumisi ng palihim. "Kabutihan? O baka kasinungalingan? Pinsan, matalino ka. Pagdating sa puso, baka naluloko ka lang." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Adrian. Muling bumalik ang lahat ng kanyang takot at pagdududa. Kahit anong ipakita ni Clarice,
May maliit na tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Totoo ba siya? O ginagamit lang niya ako gaya ng sinasabi ni Marco? Samantala, hindi pa rin sumusuko si Marco sa pagsubok na agawin si Clarice. Sa isang pagkakataon, dumalaw siya sa mansyon habang wala si Adrian sa sala. Nadatnan niya si Clarice na nag-aayos ng mga gamot. "Clarice," wika niya habang inilapag ang isang kahon ng tsokolate sa mesa. "Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Kung pipiliin mo lang ako, hindi mo kailangang pagdaanan ang lahat ng hirap na ito." Pinandilatan siya ng mata ni Clarice. "Marco, mali ang ginagawa mo. Kung tunay kang may malasakit kay Adrian, susuportahan mo kami, hindi sisirain." Ngunit ngumiti lamang si Marco, tila nasisiyahan sa galit ng babae. "Hindi mo pa naiintindihan, Clarice. Balang araw, ikaw mismo ang lalapit sa akin. At kapag dumating na hiyon, hindi na ako magdadalawang isip." Hindi sinabi ni Clarice kay Adrian ang tungkol sa mga alok at panunupso ni Marco. Ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip ng binata. Sa halip, pinili niyang manahimik at ipakita na mas matibay ang kanyang paninindigan. Ngunit sa kaloob-looban ni Clarice, may kaba rin siyang mararamdaman. Alam niyang hindi titigil si Marco hanggat hindi ito nakakahanap ng pagkakataon. At para kay Adrian, habang patuloy siyang nakikinig sa mga panguuyam ng pinsan, mas lalo lamang lumalalim ang sugat ng pagdududa sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalong sumisikip ang mundo ni Adrian at Clarice. Hindi lang sila nakikipaglaban sa kanilang sariling emosyon, kundi pati na rin sa mga taong handang gumawa ng lahat para paghiwalayin sila. At sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na si Marco ang pinakamalaking kontrabida sa kanilang kwento. Isang taong hindi lang nagtatangkang agawin ang yaman, kundi pati ang puso ng babaeng nagsusumikap patunayan ang kanyang pagmamahal. Hindi naging madali para kay Clarice ang mga sumunod na linggo. Sa bawat araw na dumarating si Marco sa mansyon o bigla na lamang sumusulpot sa paaralan, para bang sinusubok ang kanyang pasensya at katapatan. Lagi itong may dalang regalo, bulaklak o matatamis na salita na sinusubukan niyang iwasan. Ngunit higit sa lahat, alam niyang ang mga kilos ni Marco ay may layuning sirain ang kanyang relasyon kay Adrian. Isang hapon, nadatnan ni Clarice si Marco sa hardin ng mansyon. Nakaupo ito sa isang silya habang may hawak na mamahaling bote ng alak. Nang makita siya, agad itong ngumiti. "Clarice, mag-usap naman tayo," wika ni Marco. "Hindi ba't nakakapagod alagaan ang pinsan ko? Isipin mo, araw-araw ay ganyan ang sitwasyon niya? Hindi ka ba naiisip na baka mas deserve mo ang isang taong kayang tumayo sa sariling paa?" Mariin ang sagot ni Clarice. "Marco, tigilan mo na ang mga pananalita mong ganyan. Hindi ako napagod dahil hindi ko nakikita si Adrian bilang pabigat. Nakikita ko siya bilang taong mahal ko." Ngumisi si Marco, parang hindi apektado. "Mahal? Clarice, ang pagmamahal ay hindi sapat para mabuhay. Pero kung ako ang pipiliin mo, kaya kitang bigyan ng lahat, kasama ang karangyaan at buhay na walang hirap." Napatayo si Clarice at mariing tiningnan ang lalaki. "Hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang mahalaga sa akin ay ang pagmamahal at tiwala. Kung hindi mo kayang respetuhin ang desisyon ko, mas mabuti pang huwag ka nang lumapit." At iyon ang unang pagkakataon na tuluyan siyang tumalikod kay Marco. Hindi na nagbigay ng kahit anong paliwanag. Alam niyang hindi madaling kalabanin ang pinsan ni Adrian, ngunit handa siyang panindigan ang kanyang desisyon. Samantala, sa mga sumunod na araw, napansin ni Adrian ang kakaibang kilos ni Clarice. Mas madalas itong seryoso at minsan ay tila iniisip ang isang bagay na hindi niya masabi. Kaya isang gabi, habang magkasama silang naghapunan, tinanong niya ito, "Clarice, may problema ba? Parang may bumabagabag sa'yo nitong mga nakaraang araw." Sandaling natigilan ng babae bago ngumiti. "Wala naman, Adrian. Siguro pagod lang ako sa klase at sa pag-aalaga sa'yo." Alam ni Adrian na hindi iyon ang buong katotohanan. Ngunit pinili niyang huwag na mulang pilitin ang babae. Sa kanyang isip, bumalik muli ang mga salita ni Marco. Baka nga tama siya.
Baka napapagod na rin si Clarice at hindi lang niya masabi. Ngunit kinabukasan, muling pinatunayan ni Clarice ang kanyang paninindigan. Habang nakaupo sila sa sala, tumating si Marco nang walang paanyaya. Adrian, pinsan, ani Marco, habang may dalang mga papeles. Baka gusto mong pirmahan na ang ilang dokumentong ito para hindi ka na mahirapan sa negosyo. Ako na ang bahala sa lahat. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, biglang nagsalita si Clarice. Marco, bakit hindi mo na lang hayaang si Adrian ang magdesisyon para sa sarili niya? Hindi siya walang kakayahan. At kung talagang nagmamalasakit ka, dapat suportahan mo siya imbes na agawan ng karapatan. Nagulat si Adrian sa lakas ng loob ni Clarice. Hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya ng babae sa harap mismo ng pinsan niya. Saglit na natahimik si Marco bago ngumiti ng mapait. Matapang ka, Clarice, pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kaya mong ipanalo. Hindi ko kailangan manalo, sagot ni Clarice. Ang mahalaga, ipinaglalaban ko ang taong mahal ko. Pag-alis ni Marco, napatingin si Adrian kay Clarice. Kita niya ang tapang sa mukha nito. At doon niya muling naramdaman ang init sa kanyang puso. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya. Ngumiti si Clarice at hinawakan ang kanyang kamay. Dahil mahal kita, Adrian, at hindi ko hahayaang may sinuman, kahit papinsan mo, ang sisira sa atin. Sa puntong iyon, unti-unti nang nabuo ang tiwala ni Adrian kay Clarice. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang ipinapakitang paninindigan ng babae, nananatili pa rin sa kanyang puso ang maliit na tinig ng pagdududa. Isang tinig na unti-unting nagiging hadlang sa kanilang kaligayahan. Sa mga sumunod na linggo, mas pinatibay ni Clarice ang kanyang mga gawa kaysa salita. Hindi siya natiinag sa mga bulungan ng mga tao. Hindi siya natipinag sa mga regalong ibinibigay ni Marco. At higit sa lahat, hindi siya natitinag sa panghihimasok ng pamilya at kaibigan. Pinakita niyang kaya niyang lumaban alang-alang kay Adrian. Isang hapon, nagpunta siya sa paaralan upang magsalita sa mga magulang ng kanyang mga estudyante. Habang nakatingin si Adrian mula sa gilid, nakita niya kung paano ipinagtanggol ni Clarice ang kanyang propesyon at prinsipyo. Hindi kayamanan ang batayan ng pagmamahal, wika ni Clarice sa harap ng mga magulang at guro. Ang batayan nito ay kung gaano ka handang magsakripisyo para sa taong mahal mo. At iyon ang ipinakita ko. Hindi dahil gusto kong patunayan ang sarili ko, kundi dahil iyon ang totoo kong nararamdaman. Tumindig si Adrian sa kanyang upuan at pinagmamasdan siya. Sa bawat salita ni Clarice, ramdam niya ang katapatan. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang bigat ng kasinungalingang dinadala niya, ang pagpapanggap na paralisado. At habang mas lalo pang ipinapakita ni Clarice ang kanyang tapang at pagmamahal, mas lalo ring lumalalim ang sugat sa konsensya ni Adrian. Alam niyang sa tamang oras, kailangang mamili siya, ipagpatuloy ang panlilinlang o ipagtapat ang lahat, kahit na ang kapalit ay ang pagkawala ng babaeng nagmamahal sa kanya ng buong puso. Lumipas ang mga araw na tila ba mas lalo lamang tumitibay ang loob ni Clarice. Sa kabila ng mga paninira ni Marco at ng bulungan ng mga tao, pinatunayan niyang hindi siya basta-basta matitinag. Ngunit sa likod ng lahat ng katapatan niya, patuloy namang binabagabag si Adrian ng kanyang konsensya. Lalo na't unti-unti nang nagiging mahirap ang pagpapanatili ng kanyang pagpapanggap. Isang umaga, dumating sa mansyon ang isang bagong nurse na kinuha ni Adrian upang palitan pansamantala ang regular na nagbabantay sa kanya. Hindi niya inasahan na magiging problema ito. Ang nurse na iyon ay masyadong mapanuri at sa unang araw pa lamang ay nakapansin na ng ilang bagay na hindi tugma sa kanyang kondisyon. Sir Adrian, wika ng nurse matapos siyang tulungan lumipat sa wheelchair. Napansin ko lang po, parang hindi naman ganap na paralisado ang inyong mga paa. May reflexes pa kayong naipapakita. Agad siyang nanlamig. Pinilit niyang ngumiti at umiwas ng tingin. Siguro, guni-guni mo lang. Gusto ko lang isipin na may pag-asa pa. Ngunit hindi na kumbinsi ang nurse. Nakita ni Adrian ang seryosong titig nito at doon niya napagtanto na hindi siya pwedeng magkamali. Kinabukasan,
muntikan na siyang mabisto. Habang wala si Clarice sa mansyon, bumangon siya ng walang tulong upang kunin ang ilang dokumento sa mesa. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na pumasok pala ang nurse. "Sir Adrian," bulong nito. Gulat na gulat habang nakatingin sa kanya. "Nakalalakad kayo?" Natigilan si Adrian at para bang tumigil ang oras. Ngunit mabilis siyang nakaisip ng palusot. Hindi. Minsan kasi parang nadadala ko ng imahinasyon ko. Tinest ko lang ang sarili ko, baka sakaling gumaling. Pero hindi, wala pa rin akong lakas. Hindi pa rin kumbinsido ang nurse, ngunit hindi na ito nagpumilit. Kung ganoon po, sana huwag niyo nalang pilitin ang sarili ninyo. Delikado po ang ginagawa niyo. Nakahinga si Adrian ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi magtatagal at lalabas din ang katotohanan kung hindi siya magiging maingat. Samantala, si Clarice naman ay patuloy sa kanyang walang sawang pag-aalaga. Ngunit hindi rin niya maiwasang mapansin ang ilang kakaibang kilos ni Adrian. Minsan, habang tinutulungan niya itong igalaw ang mga paa, tila ba may bigla itong reaksyon. Noong unay, inisip niyang baka guni-guni lamang niya. Ngunit nang maulit ito, nagsimula siyang magtanong, "Adrian, bakit parang naramdaman mo yung ginawa ko?" Tanong niya isang gabi habang hawak-hawak ang binti ng binata. Napatitig si Adrian sa kanya. Halatang kinabahan. "Siguro, muscle reflex lang," sabi ng doktor. Normal daw iyon minsan kahit paralisado. Tumango si Clarice, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong nagiging mahirap para kay Adrian ang kanyang palabas. Minsan, nakalilimutan niyang nasa wheelchair siya at muntikan nang tumayo sa harap ng isang kasambahay. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakaupo muli bago pa ito mapansin. Ngunit ang pinakadelikadong pangyayari ay naganap isang hapon. Habang naglalakad si Clarice sa harbin, nakita niyang nakatayo si Adrian malapit sa isang mesa, pilit na inaabot ang isang aklat. Hindi agad siya nakapagsalita sa gulat at sa sandaling iyon, bumalik agad si Adrian sa kanyang wheelchair. "Adrian," mahinang sambit ni Clarice. Halos hindi makapaniwala sa nakita. Agad siyang naghanap ng palusot. "Clarice, pasensya ka na. Naisip kong subukan lang. Gusto ko lang maniwala na kaya ko pa. Pero mahina pa rin ako. Wala akong magagawa." Tahimik lang si Clarice, nakatitig sa kanya. Kita ni Adrian ang halong pagkalito at pag-aalala sa mukha nito. Ngunit sa halip na magtanong pa, tumalikod na lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, hindi mapakali si Adrian. Habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya ang posibilidad na nakakahalata na si Clarice. Kung totoo iyon, baka sa isang iglap ay bumagsak ang lahat ng pinaghirapan niyang palabas. Ngunit sa halip na lumayo, mas lalo pang ipinakita ni Clarice ang kanyang malasavit. Nang dumating si Marco kinabukasan upang muling mang-insulto, mariing tinanggihan ito ng babae at sinabing wala itong karapatan na panghimasukan ang buhay nila ni Adrian. Dahil dito, lalo lamang nabahala si Adrian. Paano kung bukas ay tuluyan ng mabunyag ang lahat? Paano kung magbago ang damdamin ni Clarice kapag nalaman niya na niloko ko siya mula pa noong umpisa? Habang nakaupo siya sa kanyang silid, kinausap siya ni Nathan sa telepono. "Bro, hanggang kailan mo pa itatago yan? Kung patuloy mong ipagpapatuloy ang pagpapanggap, baka ikaw rin ang masaktan. Lalo na't halatang halata na kung gaano kalaki ang pagmamahal ng babae sa'yo." "Hindi ko alam, Nathan," sagot niya habang pinipigil ang luha. "Takot pa rin ako. Paano kung mawala siya kapag nalaman niya ang totoo? Mas masakit kung mawala siya dahil sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan." Tugon ng kaibigan. Napabuntong hininga si Adrian. Totoo ang sinabi ni Nathan, ngunit hindi pa rin siya handa. Sa halip, pinilit niyang panindigan ang kanyang plano, kahit pa ang bawat araw ay nagiging mas delikado para sa kanilang relasyon. At habang mas lalo pang nagiging malapit si Clarice at mas pinapatunayan ang kanyang pagmamahal, mas lumalalim naman ang sugat sa konsensya ni Adrian. Dahil alam niyang sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalapit na sila sa sandaling hindi niya na maitatanggi ang katotohanan. Sa mga mata ni Clarice, nagsisimula ng may halong tanong at pagdududa.
Sa mga kilos ni Adrian, nagsisimula ng may halong kaba at pagkabigla. At sa pagitan nilang dalawa, may isang lihim na unti-unting nabubunyag, isang lihim na sa oras na tuluyan ng madiskubre, maaaring tuluyang magwasak sa pagmamahalan nilang pinaghirapan. Lumipas ang ilang linggo mula nang muntikan ng mahuli ni Clarice si Adrian na nakatayo sa hardin. Bagamat hindi niya ito binanggit ng direkta, ramdam ng binata na nagsimulang mabuo ang pagdududa ng babae. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin si Clarice sa kanyang walang sawang pag-aalaga, na para bang pinili nitong huwag pansinin ang anumang nakita niya. Ngunit dumating din ang sandali na hindi na maikakaila ang lahat. Isang gabi, magkasama silang nanonood ng pelikula sa sala ng mansyon. Nakaupo si Adrian sa kanyang wheelchair habang si Clarice ay nasa tabi niya, abala sa pagbibigay ng merienda. Habang tumatawa sila sa isang eksena, bigla na lamang kiniliti ni Clarice ang hita ni Adrian para lamang makita itong ngumiti o gumaan ang pakiramdam. Laking gulat niya nang biglang manginig ang buong katawan ni Adrian at otomatikong umatras ang kanyang binti na para bang may reflex. Napatitig si Clarice sa kanya. Hawak-hawak pa ang kamay na ginamit niya sa pagkiliti. Adrian, mahinang bulong ni Clarice. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Pinasok siya ng kaba at halos hindi makapagsalita. Hindi, Clarice, hindi iyon. Ngunit pinutol siya ng babae. Huwag mo na akong loohin, Adrian. Ilang beses na akong nakapansin. Ngayon sigurado na ako, hindi ka paralisado. Tumahimik ang buong silid. Ang tunog ng pelikula sa telebisyon ay tila naging alingaw-ngaw lamang na walang saysay. Si Adrian ay nakatungo, nanginginig, habang si Clarice naman ay nakatitig, puno ng halo-halong emosyon, pagkalito, pagkabigla at sakit. Clarice, sa wakas ay nagsalita si Adrian, halos pabulong. Pasensya ka na. Totoo, hindi ako paralisado. Nagpanggap ako. Ginawa ko ito dahil gusto kong malaman kung totoo ang pagmamahal mo sa akin o kung gaya ka rin ng iba, nahahabol lang sa pera at kapangyarihan. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Clarice. Ginawa mo akong tanga. Adrian, ilang buwan mo akong pinaikot, pinaasa at pinaniwala na kailangan mo ako. Alam mo ba kung gaano kabigat ang pinasan ko? Iniisip araw-araw na paano kita tutulungan, paano kita papagaanin. At lahat ng iyon kasinungalingan lang pala? Hindi makatingin si Adrian sa kanya. Hindi ko intensyon na saktan ka. Takot lang akong masaktan muli. Marami na akong babaeng nakilala na iniwan ako nang malaman nilang hindi ko ibibigay ang gusto nila. Ayokong maulit iyon. Gusto kong malaman kung ikaw ay totoo. Tumayo si Clarice. Nanginginig ang pinig. Kung totoo ba ako? Adrian, lahat ng ginawa ko ay patunay. Lahat ng oras na isinakripisyo ko, lahat ng bulong-bulungan at paninira na tiniis ko, lahat ng pagod at luha na nilabanan ko, iyon ang totoo. At ikaw, pinili mong magtago sa kasinungalingan, imbes na magtiwala sa akin. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo, halos mawalan ng lakas. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano pa ako makakahingi ng tawad. Mahal kita, Clarice. Mahal na mahal. Ngunit umiling si Clarice. Luha ang tumalikod. Hindi ko alam kung kaya pa kitang paniwalaan. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga alaala nila ni Clarice. Ang mga araw na magkasama silang naglalakad sa plaza, ang mga tawa ng mga bata sa paaralan, ang mga haplos at ngiping nagbigay ng liwanag sa kanyang mundo. Lahat ng iyon pinaghirapan at pinahalagahan ni Clarice, habang siya naman ay patuloy na nagsisinungaling. Samantala, si Clarice ay umuwi sa kanilang bahay sa probinsya. Dala ang bigat ng kanyang damdamin. Nasa tabi siya ng kanyang kama, umiiyak habang kausap ang sarili. Bakit, Clarice? Bakit nagawa niyang lokohin ka? Lahat na lang ba ng taong minamahal mo ay may kapalit ang bawat salita? Lahat ba ng pagsisikap mo ay hindi sapat? Ngunit sa kabila ng sakit, hindi niya maikailang mahal pa rin niya si Adrian. At iyon ang pinakamasakit, na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, hindi niya kayang patayin ang damdaming iyon. Sa mga araw na sumunod,
Sinubukan ni Adrian na tawagan at puntahan si Clarice. Ngunit palaging sarado ang pintuan at walang tugon ang kanyang mga mensahe. Naging abala rin siya sa pagpigil kay Marco na samantalahin ang sitwasyon. Dahil alam niya kung may pagkakataon ang kanyang pinsan na pumasok sa buhay ni Clarice, gagawin ito ang lahat para tuluyang agawin ng babae. Sa isang pagkakataon, nakatanggap si Clarice ng liham mula kay Adrian. Clarice, pasensya ka na sa lahat ng kasinungalingan ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Natatakot akong mawalan ka, kaya mas pinili kong lokohin ka. Pero ngayon, natukunan ko na mas masakit ang mawalan dahil sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang pagmamahal ko ay totoo kahit nagkamali ako. Adrian, niyakap ni Clarice ang sulat at muling lumuha. Ang puso niya ay hati. Nagmamahal ngunit sugatan. Handang magpatawad ngunit takot muling masaktan. At sa panahong iyon, malinaw na ang kanilang relasyon ay nasa bingit. Ang kasinungalingan na ginamit ni Adrian upang subukin ang pagmamahal ni Clarice ang siyang naging dahilan para mabasad ang tiwala na matagal nitong pinaghirapan. At ngayon, nasa kamay ni Clarice ang desisyon, manatili at ipaglaban pa rin ang kanilang pagmamahalan o tuluyan ng talikuran ang lalaking minahal niya ng buong puso. Pagkatapos ng pagkakatuklas ni Clarice ng katotohanan, halos mabaliw siya sa halo-halong emosyon na dumapo sa kanyang puso. Ang isang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong damdamin ay siya palang may lihim na tinatago. Isang kasinungalingang paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso sa tuwing maiisip niya. Sa unang gabi matapos niyang malaman ang lahat, halos hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kama ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa mga alaala. Ang mga haplos at mga salitang binitiwan ni Adrian noon. Hindi kita iiwan at salamat sa lahat ng sakripisyo. Ngayon ay tila mga panlilinlang lamang. Bakit mo nagawa ito sa akin, Adrian? Bulong niya sa kanyang sarili, luhaan. Bakit mo kinailangan gawin akong tanga? Kinabukasan, nagpunta siya sa paaralan, ngunit hindi siya mapakali. Habang nagtuturo sa mga bata, bigla siyang napatigil at nakatitig lamang sa pisara. Napansin ng kanyang mga estudyante ang kakaibang anyo ng kanilang guro. Ma'am Clarice, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang batang babae. Ngumiti siya ng pilit at tumango. Ayos lang ako, magpatuloy tayo sa pagbabasa. Ngunit sa kaloob-looban niya, wasak siya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Adrian. Samantala, si Adrian naman ay halos hindi rin mapakali. Sa mansyon, naglalakad siya ng paikot-ikot kahit wala talagang patutunguhan. Kinakausap siya ni Nathan upang pakalmahin. Adrian, kailangan mong tanggapin na nagalit siya. Niloko mo siya ng matagal. Huwag mong asahan na madali kang patatawarin. Hinding-hindi ko sinasadya na saktan siya, Nathan. Sagot ni Adrian, puno ng panghihinayang. Gusto ko lang malaman kung totoo siya. Pero ngayon, ako mismo ang nagwasak ng lahat. Napabuntong hininga si Nathan. Kung talagang mahal mo siya, hayaan mong siya ang magdesisyon. Hindi pwedeng pilitin ang isang sugatang puso. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay dumating ang pagkakataon na muling magharapan sina Adrian at Clarice. Inawagan niya ito ng maraming beses at bagamat ayaw ni Clarice sagutin, sa huli ay pumayag itong makipagkita sa isang maliit na parke malapit sa paaralan. Pagdating ni Adrian, agad siyang lumapit kay Clarice na nakaupo sa isang lumang upuan. Kita niya ang lungkot at galit sa mga mata nito. Clarice, panimula niya, nanginginig ang tinig. Pasensya na sa lahat. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero gusto kong marinig mo na mahal kita. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Ngunit mariing tumingin si Clarice sa kanya. Mahal mo ako? Adrian, kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako niloko? Bakit mo ako pinaniwala na wala ka ng lakas, na kailangan mo ako araw-araw? Ginawa mong misyon ko ang pag-alaga sa'yo at buong puso kong tinanggap iyon dahil naniwala ako na totoo. Pero lahat pala iyon, palabas lang. Hindi makatingin si Adrian. Takot akong dumaan sa parehong sakit na naranasan ko noon. Hindi ko sinadyang saktan ka. Tumayo si Clarice, luhaan. Alam mo Adrian, mas masakit pa ito kaysa sa lahat ng panlilinlang na naranasan ko noon.
Dahil ikaw na inakala kong totoo, ay siyang mismong nagbigay ng pinakamalaking kasinungalingan. Hindi alam ni Adrian kung paano pa siya makakapagsalita. Kinawakan niya ang kamay ni Clarice. Ngunit mabilis itong binawi ng babae. Wala kang ideya kung gaano ko pinag-ipaglaban ang pagmamahal natin. Kung gaano ko sinikap ipakita sa lahat na hindi pera ang dahilan ng pagmamahal ko. At ngayon, paano po haharapin ang sarili ko, Adrian? Paano ko sasabihin sa mga taong kinontra ko na tama sila? Sa mga salitang iyon, para bang tuluyang gumuho ang mundo ni Adrian. Nakita niyang hindi lang siya ang nasaktan sa ginawa niya. Si Clarice mismo ay nagdusa. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi dahil pinagtawanan na siya ng mga taong pinatunayan niyang mali. Clarice, hihintayin kitang mapatawad ako. Kahit gaano katagal. Basta malaman mo lang na hindi na ito mauulit. Umiling ang babae, luha ang nagsalita. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan, Adrian. Ang pagmamahal ay parang salamin. Maaari mong idikit muli, pero hindi na magiging kasing linaw ng dati. Umalis si Clarice at iniwan si Adrian na nakatayo, luhaan at wasak. Sa kanyang isip paulit-ulit niyang naririnig ang mga sinabi nito. Totoo. Ang tiwala ay isang bagay na kapag nawala, mahirap nang ibalik. Sa mga araw na sumunod, hindi nagpakita si Clarice sa mansyon. Pinili niyang ituon ang kanyang sarili sa pagtuturo. Kahit ramdam ng kanyang mga estudyante ang bigat sa kanyang puso. Minsan, nakaupo siya sa kanyang mesa at nagsusulat ng lesson plan. Ngunit napaluha na lamang siya sa gitna ng kanyang ginagawa. Bakit ganito? Diyos ko, mahal ko siya. Pero bakit siya mismo ang sumira sa amin? At sa kabilang panig, si Adrian naman ay nagkulong sa kanyang silid. Halos hindi makausap ang kahit sino. Kahit ang negosyo niya ay nagsisimulang maapektuhan dahil hindi na siya nakakapag-focus. Ang mga empleyado ay nagtataka at si Marky naman ay lihim na natutuwa sa pagkakagulo ng lahat. Ngunit sa uso ni Adrian, malinaw ang isang bagay. Hindi niya kayang mawala si Clarice. Kahit gaano kasakit ang ginawa niyang pagkakamali, alam niyang gagawin niya ang lahat para muling makuha ang tiwala at pagmamahal nito. At sa gitna ng galit at sakit na bumabalot sa kanilang dalawa, isang tanong ang nanatili. May pag-asa pa ba ang kanilang pagmamahalan o tuluyan na itong mawawasak dahil sa kasinungalingang naging ugat ng lahat? Mabigat ang naging pasya ni Clarice matapos ang kanilang harapan ni Adrian. Bagamat malinaw sa kanyang puso na mahal niya ang lalaki, hindi pa rin niya matanggap ang kasinungalingang bumalot sa kanilang relasyon. Sa huli, pinili niyang lumayo muna, umaasang baka sa pamamagitan nito ay makahanap siya ng linaw. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang mga magulang sa probinsya. Nakaupo sila sa mahabang bangko sa harap ng kanilang bahay habang pinapanood ang katahimikan ng gabi. Anak, wika ng kanyang ama, nakikita ko ang bigat sa puso mo. Sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang nangyari? Huminga ng malalim si Clarice bago sumagot. Pa, ma, si Adrian hindi pala totoo ang sakit niya. Matagal siyang nagpanggap na paralisado. Ginawa niya iyon para subukin ako, para malaman kung mahal ko siya ng totoo. Nagulat ang kanyang ina, napahawak sa dibdib. Diyos ko, Clarice, paano niya nagawa yun? Ikaw na nga itong nag-alaga at nagsakripisyo. Hindi ko alam, ma. Sagot niya, luhaan. Mahal ko siya pero hindi ko matanggap na niloko niya ako ng ganoon. Pinisil ng kanyang ama ang kanyang kamay. Anak, minsan ang pagmamahal sinusubok hindi lang ng hirap, kundi ng katotohanan. Kung hindi ka pa handa, tama lang na lumayo ka muna. Baka sa tamang oras, doon mo makita kung kaya mo pa siyang patawarin. Sa sumunod na mga araw, ipinokos ni Clarice ang sarili sa pagtuturo. Mas pinili niyang tumira muna kasama ng kanyang mga magulang upang muling makuha ang kanyang lakas. Ngunit kahit gaano siya kabusi sa paaralan, tuwing lulubog ang araw at siya'y nag-iisa,
Hindi niya maiwasang maalala si Adrian, ang kanyang mga ngiti, ang kanilang mga usapan, at maging ang mga gabing nag-aalangan ngunit totoo ang kanilang samahan. Samantala sa mansyon ni Adrian, ramdam ang kawalan ni Clarice. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kanyang presensya ay ngayoy tila ba walang saysay. Madalas ay nakaupo lamang si Adrian sa kanyang opisina, nakatitig sa mga larawan nilang dalawa. Nawala ka na sa akin dahil sa katangahan ko, bulong niya sa sarili habang hawak ang litrato ni Clarice. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi ko sana ginawa ito. Sa mga panahong iyon, hindi rin pinalampas ni Marco ang pagkakataon. Lumapit siya kay Clarice isang hapon habang palabas ito ng paaralan. "Clarice," bati ni Marco, dala ang kanyang mapagkunwaring ngiti. "Narinig ko ang nangyari. Hindi ko na ikukubli. Tama ako. Hindi kanya pinahalagahan. Baka ito na ang pagkakataon mo para piliin ang mas karapat-dapat." Diretsyong tumingin si Clarice sa kanya. "Marco, hindi kita pipiliin kahit kailan. Kung may mas malaking kasinungalingan pa kaysa kay Adrian, ikaw iyon. Huwag mo na akong lapitan pa." Napahiya si Marco at galit na umalis. Ngunit sa isip niya, hindi siya titigil. Kung hindi niya makukuha ang puso ni Clarice, sisiguraduhin niyang masisira ang buhay ni Adrian. Habang si Clarice ay patuloy na lumalayo, nagsimulang manghina si Adrian sa emosyon. Ang kanyang negosyo ay naapektuhan dahil wala siyang konsentrasyon. Sa isang pulong, kinausap siya ng kanyang mga board members. "Adrian, kailangan mo nang ayusin ang sarili mo. Hindi pwedeng puro personal na problema ang isipin mo habang lumulubog ang kumpanya." Wika ng isa sa kanila. Alam niyang tama sila, ngunit ang puso niya ay wala sa negosyo. Nasa isip niya lamang si Clarice. Isang gabi, nagpasya siyang puntahan ito sa probinsya. Dala niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho ng ilang oras hanggang makarating sa bahay ng pamilya ni Clarice. Ngunit pagdating niya roon, hinarap siya ng ama ng babae. "Adrian," matigas na wika ng matanda, "alam ko ang ginawa mo. Hindi mo dapat pinaglalaruan ang puso ng anak ko. Sa ngayon, mas mabuting huwag mo muna siyang lapitan." Nagmamakaawa si Adrian. "Tito, mahal ko po si Clarice. Hindi ko sinadyang saktan siya." Kung mahal mo siya, bigyan mo siya ng oras. Hayaan mo siyang maghilom. Dahil kung pipilitin mo, baka lalo mo lang siyang masaktan. Wala nang nagawa si Adrian kundi umalis. Sa kanyang pag-uwi, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya susuko. Samantala, si Clarice naman ay nagsimulang maghanap ng panibagong layunin sa kanyang buhay. Sumali siya sa isang community project na tumutulong sa mga batang mahihirap na makapasok sa eskwela. Doon, muli niyang nakita ang kahalagahan ng kanyang propesyon at natutunan niyang muling ngumiti kahit pasugatan ang kanyang puso. Isang gabi, habang nakatingin siya sa mga bituin, napabulong siya sa sarili. "Adrian, hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, pero hindi ko ring maikailang mahal pa rin kita." At sa parehong gabi, si Adrian ay nakaupo sa kanyang silid, hawak ang parehong sulat na dati niyang ipinadala kay Clarice. Sa kanyang puso, iisa ang panata. Hinding-hindi siya titigil hanggang sa muling makuhang tiwala at pagmamahal ng babaeng minsan ay iniwan niya dahil sa sariling kahinaan. Ngunit ang tanong na bumabalot sa kanilang kapalaran, sapat ba ang oras at distansya para muling buuin ang tiwala? O baka naman ang paglayo ni Clarice ang simula ng mas mahaba at mas malalim na sakit para sa kanilang dalawa? Makalipas ang ilang linggong pananahimik at paglalayo, dumating ang sandali na hindi na kayang balewalain ni Clarice ang pintig ng kanyang puso. Kahit gaano siya nasaktan, kahit gaano kahirap tanggapin ang kasinungalingan ni Adrian, malinaw pa rin sa kanya ang katotohanan. Mahal niya ang lalaki. Ngunit bago siya tuluyang bumalik, kinailangan muna niyang maghilom at magnilay sa katahimikan ng kanilang probinsya. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang ina habang sila'y nagluluto sa kusina. "Ma, hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na siya ang taong gusto kong makasama. Ano ba ang dapat kong gawin?" Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang balikat
at mahinahong sumagot. Anak, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ng paglimot. Ito ay pagyakap sa kasalukuyan at pagbibigay ng pagkakataon sa kinabukasan. Kung mahal mo siya, bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mong lumigaya. Kinabukasan, nagpasya si Clarice na bumalik sa mansyon upang makipag-usap kay Adrian. Habang nakasakay siya sa bus pabalik sa lungsod, damang-dama niya ang kaba at bigat ng bawat segundo. Paano kung hindi na kami muling magkaayos? Paano kung tuluyan ng nasira ang lahat? Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay na tila nagulat, ngunit natuwa sa kanyang pagbabalik. Pinuntahan agad niya si Adrian na noon ay nasa kanyang opisina, nakayuko at nakatitig lamang sa mga dokumento na matagal nang hindi niya natukukan. Adrian, tawag ni Clarice, marahan ngunit malinaw. Parang biglang huminto ang mundo ni Adrian nang marinig niya ang tinig nito. Agad siyang tumayo at halos manginig ang kanyang katawan habang nilalapitan si Clarice. Clarice, bumalik ka, halos pabulong niyang sambit. Bumalik ako, pero hindi para kalimutan ang lahat. Seryoso niyang tugon. Bumalik ako para magtanong ng mga bagay na kailangan kong marinig mula sa iyo mismo. Nag-ayos sila ng upuan at nagharap. Naging mabigat ang simula ng kanilang pag-uusap. Bakit Adrian, bakit mo kinailangan pang magsinungaling? Hindi ba sapat na ipinakita ko sa iyo ang totoo kong nararamdaman? Halos maluha si Adrian habang sumasagot. Takot lang talaga ako, Clarice. Ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami kong babaeng iniwan ako dahil lang hindi ko binigay ang gusto nila. Kaya noong nakilala kita, ayokong masaktan ulit. Ayokong makita na baka pareho ka rin sa kanila. Kaya pinili kong magpanggap, kahit mali. Hindi mo ba naisip, sagot ni Clarice, na sa ginawa mong iyon, lalo mo lang akong sinaktan? Lalo mong pinagdudahan ang totoo kong damdamin? Alam ko, sagot ni Adrian, nanginginig ang tinig, at walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon, hindi ko na uulitin. Clarice, mahal na mahal kita. At ngayong nasa harap kita, handa akong aminin ang lahat ng kahinaan ko. Tumahimik si Clarice, ngunit sa kanyang puso ay may bahagyang pagluwag. Nakita niya ang sinseridad ni Adrian, at bagamat sugatan pa rin siya, naramdaman niyang ito ang pagkakataon upang magpasya. Adrian, wika niya matapos ang ilang minuto, handa akong patawarin ka. Pero may kondisyon. Mula ngayon, walang kasinungalingan. Gusto ko ng isang relasyon na puno ng tiwala at katapatan. Dahil kung babalik pa ulit tayo sa ganito, wala nang saysay ang lahat. Agad na tumango si Adrian, halos maluha sa tuwa. Oo, Clarice, ipinapangako ko. Simula ngayon, walang lihim. Kahit gaano kahirap, magiging totoo ako sa lahat. Niyakap siya ni Clarice. Sa pagkakayakap nilang iyon, naramdaman nilang muli ang init ng pagmamahalan na muntik nang nawala. Ngunit alam nilang hindi ito magiging madali. Kailangan nilang magsimula muli, mula sa mga sirang piraso ng tiwala, at dahan-dahang buuin ang bagong pundasyon ng kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Clarice na muling manapili sa mansyon. Hindi ito madali para sa kanya. Maraming alaala ang bumabalik at may mga oras na naiiyak pa rin siya kapag naaalala ang sakit. Ngunit pinakita ni Adrian ang kanyang pagbabago. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, biglang nagsalita si Adrian. Clarice, gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa akin. Ang negosyo, ang mga iniisip ko, pati ang mga kinatatakutan ko. Wala na akong itatago. Nakinig si Clarice at sa bawat salitang lumalabas mula kay Adrian, unti-unti niyang nararamdaman na totoo nga ang ipinangako nito. Kahit maliit na bagay, sinasabi niya. Kahit mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan na hindi maganda, inamin niya. Naisip ni Clarice, ito na ang bagong simula namin. Sa gabing iyon, bago sila matulog, lumapit si Clarice at mahina niyang sinabi, Adrian, hindi pa man ganap ang tiwala ko, pero nakikita kong nagsisikap ka at iyon ang mas mahalaga ngayon. Sana wag mo na akong biguin muli. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay at sumagot, Hinding-hindi na Clarice, hinding-hindi na. At doon,
Nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang pagmamahalan. Hindi perpekto, hindi agad buo, ngunit may pag-asa. At sa pagbalik ni Clarice, natutunan nilang dalawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakasalalay sa saya, kundi sa kakayahang patawarin, bumangon at muling magsimula. Muling natagpuan ni Clarice ang sarili sa mansyon ni Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang papel. Hindi na siya basta guro na nag-aalaga sa isang paralisadong lalaki. Siya na ngayon ang kinikilalang katuwang ng isang milyonaryo na sa kabila ng lahat ng pagkakamali, nagsisikap ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit higit sa lahat, nagsisimula na siyang makita ang sarili sa mundo ni Adrian, ang mundo ng negosyo. Isang umaga, tinawag siya ni Adrian sa opisina nito. Nasa mesa ang mga dokumento, kontrata at graphs ng kita ng kumpanya. Nakatayo siya sa tabi ng malaking salamin, nakatingin sa lungsod na puno ng gusali. "Clarice," panimula ni Adrian, "alam kong hindi madali ang lahat para sa iyo, pero gusto kong ipakilala ka sa tunay kong mundo. Hindi dahil gusto kong baguhin ka, kundi dahil gusto kong ipakita na kasama ka sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Hindi lang sa masaya, kundi pati sa mahirap." Nagulat si Clarice, ngunit ngumiti. "Adrian, hindi ko alam kung may maitutulong ako sa larangan ng negosyo. Ang alam ko lang ay pagtuturo." Lumapit si Adrian, hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ko kailangan ng isang eksperto. Kailangan ko ng isang taong totoo at may malasakit. At iyon ang meron ka." Nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pagsasama nang dinala ni Adrian si Clarice sa isang board meeting. Sa una, ramdam niya ang matalim na tingin ng mga direktor. Marami sa kanila ang hindi pa rin kumbinsido kung karapat-dapat bang maging bahagi ng buhay ni Adrian ang isang simpleng guro. "Ladies and gentlemen," panimula ni Adrian, "nais kong ipakilala sa inyo si Clarice. Siya ang inspirasyon ko at ang taong nagturo sa akin ng halaga ng katapatan. Gusto kong maging bahagi siya ng ating mga proyekto, hindi bilang isang eksperto, kundi bilang gabay na magpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa mga tao." Tahimik ang buong silid. Ngunit kalaunan, nagsalita ang isa sa mga matandang direktor. "Kung siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, Adrian, baka na mas kailangan natin siya kaysa sa akala natin." Nagpatuloy ang pagpupulong at nagulat si Clarice sa dami ng naputunan niya sa loob lamang ng ilang oras. Nakinig siya sa mga talakayan tungkol sa investment, sa mga plano para sa expansion ng kumpanya at sa mga isyong kinahaharap ng negosyo. Bagamat hindi siya nagsalita ng marami, napansin ng lahat ang kanyang matamang pakikinig at paminsan-minsang simpleng tanong na may lalim. "Kung tutulong tayo sa mga probinsya," tanong niya isang beses, "paano natin masisiguro na hindi lang iilan ang makikinabang, kundi pati ang mga ordinaryong tao na hirap sa araw-araw?" Natigilan ang lahat. Ang tanong na iyon, bagamat simple, ay naglatag ng mas malawak na pananaw. Napatingin si Adrian at napangiti, proud sa babaeng kanyang minamahal. Sa mga sumunod na linggo, mas naging aktibo si Clarice sa mga proyektong pangkomunidad ng kumpanya. Pinangunahan niya ang isang programang nagbibigay ng libreng edukasyon at materyales sa mga batang mahihirap. Dito, muling nagningning ang kanyang pagiging guro, ngunit sa mas malaking entablado. "Clarice, hindi mo alam kung gaano kalaki ang epekto ng ginagawa mo," wika ni Adrian isang gabi matapos silang bumisita sa isang liblib na baryo. "Dahil sa iyo, nakikita ng mga empleyado ko na ang kumpanya ay hindi lang para kumita, kundi para magbigay." Napaluha si Clarice. "Adrian, hindi ko ito ginagawa para patunayan ang sarili ko sa kanila. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. At siguro, ito rin ang paraan ko para ipakita sa iyo na kahit anong mundo ang pasukin ko, kaya kong makasabay, basta't magkasama tayo." Ngunit, hindi naging madali ang lahat. Si Marco, na hindi pa rin nawawalan ng interes, ay muling nagparamdam. Sa isang pagpupulong, lihim niyang nilapitan ang ilang board members upang siraan si Clarice. "Isipin niyo," aniya,
Isang guro ang pinapapasok sa mga desisyon ng kumpanya. Anong alam niya tungkol sa investments? Baka tuluyan tayong malugmok. Ngunit nang makarating kay Adrian ang balita, agad niyang pinagtanggol si Clarice. Sa susunod na board meeting, buong tapang niyang sinabi, kung si Clarice man ay walang diploma sa negosyo, siya naman ang may diploma sa puso. At iyon ang kulang sa atin noon pa man, ang malasakit sa ordinaryong tao. Kung hindi kayo makikita iyon, baka panahon na para mag-isip kayo kung bakit kayo nandito. Tumahimik ang lahat at mula noon ay unti-unti ring natanggap si Clarice na mga taong dati kumukwestiyon sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, naging inspirasyon siya hindi lamang kay Adrian kundi sa buong kumpanya. Ang mga empleyado ay humanga sa kanyang kababaang loob. Nakikita nila siya hindi bilang isang madaling kumapit sa yaman, kundi bilang isang babaeng handang magpakahirap para sa kapakanan ng iba. Isang gabi, habang nakatanaw sila sa balkonahe ng mansyon, mahigpit ang pagkakahawak ni Adrian sa kamay ni Clarice. Salamat Clarice. Dahil sa iyo, hindi lang muling nabuo ang puso ko, kundi pati ang pananaw ko sa negosyo. Ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa akin. Ngumiti si Clarice. At sagot niya, at salamat din Adrian. Dahil kahit nasaktan ako, pinili kong bumalik. Ngayon, nakikita ko kung bakit tayo binigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, malinaw sa kanilang dalawa na ang relasyon nila ay hindi na lamang tungkol sa kanila bilang magkasintahan. Isa na itong pakikipagsapalaran na may mas malawak na layunin, ang pagsabay ng pagmamahalan at pag-unlad, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng marami. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, muling nabuhay ang tiwala. Unti-unti iting binuo mula sa mga sugat ng nakaraan. At ngayon, ito'y nagiging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Matapos muling tanggapin ni Clarice si Adrian at magsimula silang magtulungan sa negosyo, akala ng lahat ay puro magagaan na araw na lamang ang darating. Ngunit tulad ng anumang kwento ng pag-ibig, dumating ang mga panibagong pagsubok na mas mabibigat kaysa sa nauna. Ang kanilang relasyon, bagamat mas matatag kaysa dati, ay sinubok muli, hindi lamang ng emosyon kundi pati ng mga panlabas na panganib na dala ng kanilang posisyon at kapaligiran. Sa isang umaga, habang abala si Clarice sa pag-asikaso ng mga dokumentong kaugnay sa bagong proyekto ng kumpanya para sa paaralang kanilang tinutulungan, dumating si Adrian mula sa pulong ng mga investors. Kita sa kanyang mukha ang bigat ng problema. Clarice, wika niya habang naupo sa tabi ng mesa, may malaking issue sa proyekto natin sa Visayas. May mga nagsasabing peke raw ang permit at ginagamit ng ilan para sa sariling interes. Nagulat si Clarice, nakita nila ang mga residente na hati ang pananaw. May mga naniniwala sa kanilang layunin, ngunit mayroon ding nagdududa dahil sa mga paninira. Ma'am, sir, sabi na isang leader ng komunidad, kung totoo ang sinasabi niyong proyektong makakatulong sa mga bata, bakit may mga dokumentong nagsasabing hindi legal ang ginagawa ninyo? Tumayo si Clarice, nilakasan ang loob at buong puso niyang sinabi, kung may mali sa papeles, hindi iyon dahil sa amin. Nandito kami hindi para makinabang, kundi para tumulong. At kung kailangan naming magsimula muli at dumaan sa lahat ng proseso ulit, gagawin namin. Dahil hindi namin hahayaang mawalan ng pag-asa ang mga bata. Napatingin si Adrian sa kanya at muling humanga. Sa mga salitang iyon, nakumbinsi nila ang karamihan. Ngunit alam nilang hindi doon matatapos ang laban. Pagbalik nila sa lungsod, sinalubong sila ng isa pang problema. Mga balitang inilabas sa pahayagan at online na nagsasabing si Clarice ay ginagamit lamang si Adrian upang makontrol ang kumpanya. Kita sa mga litrato nila ang mga kuhang pinili at pinalaki para magmukhang totoo ang kasinungalingan. Clarice, pasensya na, ani Adrian habang hawak ang dyaryo. Hindi kita naprotektahan mula sa ganitong klaseng atake. Mumiti si Clarice, bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Adrian, hindi ako natatakot sa kanila. Ang natatakot ako ay baka dumating ang araw na muli kang magduda sa akin dahil sa mga sinasabi nila. Agad siyang nilapitan ni Adrian at mahigpit na niyakap.
Hindi na, Clarice. Hindi na. Matuto na ako sa nakaraan. Walang sinuman ang makakasira ng tiwala ko sa iyo. Ngunit hindi lamang iyon ang kanilang kinaharap. Maging ang mismong board ng kumpanya ay nahapi sa opinyon. Ang ilan ay patuloy na sumusuporta kay Adrian at Clarice. Ngunit ang iba ay naniniwalang mas makabubuti kung si Clarice ay hindi na makikialam sa negosyo. Isang mainit na pagpupulong ang nag-anap. Tumayo ang isa sa mga direktor at nagsabi, "Adrian, hindi namin sinasabing masama si Clarice, pero kailangan mong isipin ang imahe ng kumpanya. Ang lahat ng tatake ng media ay nakasentro sa kanya. Kung tuluyan siyang manatili sa harapan ng mga proyekto, baka masira ang kumpiyansa ng mga investors." Bago pa makasagot si Adrian, si Clarice mismo ang nagsalita. "Kung ako ang problema, handa akong lumayo. Hindi ako nandito para agawan kayo ng posisyon kundi para tumulong. Kung makakabuti para sa kumpanya, tatanggapin ko ang kahit anong desisyon ninyo." Ngunit hindi pumayag si Adrian. "Hindi, Clarice. Kung may mawawala rito, ako yun. Hindi ikaw. Ang kumpanya kong ito ay itinayo hindi para sa sarili lang, kundi para makatulong sa iba. At si Clarice ang nagpapaalala sa akin ng layuning yon. Kung aalis siya, mawawala ang tunay na diwa ng ating ginagawa." Nagkaroon ng katahimikan sa silid. At sa huli, kinilala ng karamihan ang punto ni Adrian. Ngunit alam nilang mas maraming pagsubok pa ang darating. Ang negosyo ay isang larangan ng laban at intriga. At sa bawat tagumpay, may taong nagnanais na sumira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mag-isa si Adrian. Kasama na niya si Clarice. At magkasama nilang haharapin ang anumang bagyo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon, tinanong ni Clarice, "Adrian, handa ka ba talagang ipaglaban ako kahit anong mangyari?" Mahigpit siyang hinawakan ng lalaki at buong tapang na sumagot, "Clarice, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi na ako matitinag. Hindi na ako matatakot. At kahit dumating pa si Marco o sino man para guluhin tayo, hindi na nila tayo kayang paghiwalayin." Sa mamasalitang iyon, muling nakahanap si Clarice ng lakas. At sa ilalim ng mga bituin, nagpanata silang dalawa na sa bagong yugto ng kanilang pagsasama. Anuman ang dumating na pagsubok, lalaban silang magkasama. At hindi na muling papayag na masira ang tiwala at pagmamahala na pinaghirapan nilang buuin.